O sige, may tanong ako para sa'yo at medyo kakaiba to ha. Isipin mo, nagpapatakbo ka ng isang barko. Pumunta ka sa isang napakahalagang misyon. Kadalasan, ang binabantayan natin yung mga nasa labas, di ba? Mga pirata, masamang panahon, mga ganun. Pero, base sa mga materyales na pinag-uusapan natin, paano kung yung totoong panganib pala ay hindi yung mga alon, kundi yung mga maliliit na butas sa ilalim ng sarili mong barko na hindi mo napapansin? Uy, ang ganda niyan ha. Sakto yan. Kasi hindi to tungkol sa, alam mo yon, kakulangan ng pera o sa dami ng kritiko. Ang pinag-uusapan natin dito, based nga sa sources, ay yung mga panganib na galing sa loob. Yung pagod, yung mga maling akala, at yung mga lumang mapa na ginagamit pa rin natin kahit iba na yung mundo. Eksakto. Aya ang misyon natin ngayon, sige, himayin natin to. Sisilipin natin yung 4 sa pinakamalaking butas na yan. Titingnan natin kung bakit kahit yung mga pinaka-dedicated, di ba, nakakaranas pa rin ng burnout, pagtutol. At ito yung nakakaintriga, paano kung yung mga problemang yun ay hindi pala sinyalis na kailangan mo ng sumuko, kundi parang mga warning lights sa dashboard ng kotse mo? May sinasabi silang engine problem na kailangan mong tingnan. At yan mismo yung pagbabago ng pananaw. Yun yung sentro ng usapan natin. Mula sa pagtingin sa problema bilang interruption, isang abala, gagawin natin silang instructor. Mga guro, kumbaga. Sabi nga sa isang malakas na linya mula sa sources, what breaks a mission often reveals what was never formed. Sa madaling salita, yung mga krisis parang lindol yan, no? Doon lang lumalabas yung mga bitak sa pundasyon na hindi mo nakikita kapag kalmado ang lahat. At yung mga bitak na yan yung tinatawag nilang formation gaps. Okay, formation gaps. Mga bitak sa pundasyon. Sige, himayin natin yung una. Unang warning light, hostility, pagtutol. Siyempre, kapag may ginagawa kang bago, asahan mo nang may kokontra. Normal yan. Pero sabi sa sources, hindi lahat ng pagtutol ay pare-pareho. Kailangan daw nating itanong, ang kinokontra ba nila ay yung mismong mensahe? O yung paraan ng paghahatid natin? Baka naman mayabang pakinggan o insensitive o masyadong mapilit. Napakahalagang tanong yan. Kasi ang daling isipin na kapag may kumukontra sa'yo, automatic, tama ka at sila ang mali, di ba? Pero yung halimbawa sa sources, yung kwento ni Moses na humarap kay Pharaoh, kung iisipin mo, yun na yata ang pinakamatinding hostility na pwede mong maranasan. Pero ang ganda ng analysis dito eh. Sinasabi na yung paulit-ulit na pagtanggi ni Pharaoh ay hindi lang basta pagsubok sa pasensya ni Moses. So anong epekto nito sa kanya? Naging instrumento yun para hubugin si Moses. Kasi bago siya bumalik sa Egypt, si Moses medyo mayabang eh. Sinubukan niyang iligtas yung mga Israelita sa sarili niyang paraan, pumatay siya ng Egyptian, at nabigo siya. Yung 40 years niya sa disyerto at yung 10 beses na pagharap niya kay Pharaoh, tinanggal nun yung pag-asa niya sa sarili niyang galing. Doon niya natutunan na umasa sa Diyos. Doon niya naintindihan yung pagkakaiba ng tunay na katapangan sa pamimilit lang. Kumbaga, yung pagtutol, naging training ground. So parang sinasabi na kapag may hostility, imbes na ang unang reaksyon ay, lalabanan ko to, dapat ang tanong muna ay, teka, anong sinasabi nito tungkol sa akin o sa paraan ko? Baka may kailangan akong ayusin? Okay, so yung hostility, galing sa labas ang pressure. Pero paano naman kapag galing sa loob? Yung problema. Dito na pumapasok yung pangalawang warning light na sa tingin ko, marami sa atin ang makakarelate. Burnout. Burnout. Yung pagkaubos. At yung halimbamang binigay sa sources mo napakaganda. Si Propeta Elijah. Para bigyan ka ng konteksto, isipin mo si Elijah, no? Kabababa niya lang mula sa Mount Carmel. Sa isang dramatic na showdown, mang-isa niyang tinalo yung 450 na kalaban. Grabe yung tagumpay. Akala mo, he's all top of the world. Invincible! Oo nga, no? Dapat nagse-celebrate siya, dapat party. Pero anong nangyari? Sa mga sumunod na talata, tumakbo siya sa deserto, umupo sa ilalim ng puno, at ang sabi niya, Lord, kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. At dito yung insight. Ang burnout ni Elijah ay hindi dahil sa kabiguan,
Galing siya sa pinakamalaking tagumpay ng buhay niya. Ang burnout niya ay dahil sa depletion, pagkakaubos. Binuhos niya lahat-lahat, physical, emosyonal, spiritual. Walang natira. Teka. So, ang sinasabi ba ng sources ay hindi pagod sa kabiguan ang dahilan, kundi pagod sa tagumpay? Parang baliktad ata. Paano nangyari yon? Eksakto, it feels backward pero totoo. Tinatawag ito sa sources na isang distorted theology of limits. Isang maling paniniwala tungkol sa ating mga hangganan. Para kang may paniniwala na yung cellphone mo, infinite battery. Gagamitin mo ng gagamitin, hindi mo i-charge. Tapos, magtataka ka kung bakit bigla na lang namatay. Ganyan daw tayo sa sarili natin. Ang burnout ay hindi sinyales ng mahinang dedikasyon. Madalas, sinyales ito na sinusubukan nating gawin ang lahat ng mag-isa. At ang ganda ng naging tugon sa kanya, di ba? Hindi siya binigyan ng sermon o ng bagong 10-step plan para maging productive. Ang solusyon, napaka-practical. Pinatulog siya, pinakain, pahinga muna. Parang sinasabi na hindi ka makina, tao ka lang. At meron pang isang halimbawa dyan, si Moses ulit. Sa Exodus 18, mula umaga hanggang gabi, nakapila ang mga tao sa kanya para sa lahat ng problema. Nakita to ng biyena niyang si Jethro at sinabi sa kanya, "Hindi maganda ang ginagawa mo. Tiyak na mapapagod ka." Halos bumagsak na si Moses sa bigat ng pamumuno. Anong naging solusyon ni Jethro? Delegation, pagbabahagi ng responsibilidad. Sinabi ni Jethro na pumili siya ng mga taong may kakayahan para humawak sa mga mas maliliit na kaso, para niyong mga pinakamabibigat na lang ang dalin sa kanya. Pinapakita nito na ang burnout, madalas, sintomas siya ng kakulangan sa shared leadership. Kapag yung buong misyon ay nasa balikat ng iisang tao, hindi yun kabayanihan. Yon ay sigurado at mabagal na pagbagsak. Eksakto. Okay, malinaw yan. Hostility, atake mula sa labas. Burnout, pagkaubos mula sa loob. Ngayon, punta tayo sa isang mas sensitibo at mas madilim na butas sa barko. Moral failure. Pagbagsak sa moralidad. Ito yung mga kwentong nakakagulat at nakakalungkot. Ba't ang isang taong mukhang matatag ay bigla na lang babagsak? Ayon sa mga materyales mo, madalas hindi to biglaan. Hindi siya isang moment of weakness lang. Resulta raw ito ng isang mahaba at mabagal na proseso ng isolation, pag-isa. Ang classic example na binigay ay si Haring David at ang kasalanan niya kay Bathsheba. Madalas ang tingin natin sa kwentong yon nagsimula sa pagnanasa, di ba? Pero yung analysis sa sources mas malalim. Saan daw talaga nagsimula? Stability. Pero pinili niyang manatili sa palasyo, mag-isa, komportable, walang nakabantay. Yung pagiging mag-isa at malayo sa community ang nagbukas ng pinto. Taka, klaruin natin. Isolation ang sinasabing dahilan. Pero hindi ba't maraming leader talaga ang kailangang mapag-isa para makapag-isip? Saan yung linya between healthy solitude and dangerous isolation? Ayon sa sources. Napakagandang tanong. Ang healthy solitude, parang nagcha-charge ka ng baterya. Ginagawa mo yon para bumalik sa komunidad ng mas malakas. Ang dangerous isolation, sa kabilang banda, ay pag-iwas sa komunidad. Ito yung paniniwala na kaya ko mag-isa o hindi ko kailangan ipakita ang kahinaan ko. At pinapalala pa ito, sabi sa sources, ng mismong mission environments. Dahil malayo ka sa pamilya, sa mga dati mong kaibigan, nagiging delikado ang magpakita ng kahinaan. So anong solusyon? Mas maraming rules? Hindi raw. Kasi kung rules lang, gagawa ng paraan ng tao. Ang tunay na solusyon, ayon sa sources, ay mas malalim na formation sa loob ng isang komunidad. Isang kultura kung saan normal at ligtas ang maging mahina, umamin ng pagkakamali at humingi ng tulong. Ang kabanalan pala, hindi pinapanatili sa pag-iisa. Pinapanatili ito sa loob ng isang tunay na komunidad. Grabe ang bigat niyan. At konektado dito yung pang-apat at huling butas, cultural backlash. Ito yung negative na reaksyon. Sabi sa sources, nangyayari to kapag yung magandang mensahe na dala mo, nababalutan o nahaluan ng mga bagay na hindi naman talaga parte nito. Mga dayuhang kaugalian, politika, mga ganon.
Tama. At ang tanong na dapat itanong ayon sa nabasa natin ay, ang ipinagtatanggol ba natin ay yung ebanghelyo o yung sarili nating cultural packaging? Minsan kasi, ang tinututulan ng tao, hindi yung gamot, kundi yung lalagyan. At baka yung lalagyan na yon ay galing sa sarili nating kultura na pilit nating sinusuot sa iba. May halimbawa ba nito sa sources? Isang sitwasyon kung saan nagkabanggaan yung mensahe at kultura? Meron, at napakahalaga nito, yung Jerusalem Council sa Acts 15. Isipin mo, parang isang high-stakes meeting to para sa unang simbahan. Sa isang panig, may mga Hudyong mananampalataya na nagsasabing para maging tunay na Kristiyano ang mga Hentil, kailangan muna nilang maging Hudyo. So parang sinasabi nila, kung gusto ninyong sumali sa club namin, dapat suot nyo yung uniform namin. Ganun na. Sa kabilang panig, nariyan si Pablo at Bernabe na nagsasabing, hindi, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Grabe yung tensyon. At yung naging desisyon ng council, isang masterpiece ng wisdom. Sabi nila, panatilihin ang puso ng ebanghelyo pero alisin ang mga hindi kinakailangang pasanin sa kultura para sa mga hentil. Ibig sabihin, nag-adapt sila. Tinatawag sa sources na incarnational wisdom, katulad ng ginawa ni Kristo na pumasok sa isang partikular na kultura. Pinapakita nito na mas mahalaga ang mensahe kaysa sa packaging. Okay. So, tiningnan natin yung 4 na butas. Hostility, burnout, moral failure, at cultural backlash. Lahat sila warning signs. So, ano ngayon ang gamot? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Sinasabi sa sources na ang lahat ng to may iisang solusyon, adaptive strategy. Isang pamamaraang marunong umangkop. At kailangan nating i-underline yan, no? Hindi lang ito isang management technique. Sinasabi sa sources na ito ay isang spiritual discipline, isang gawaing espiritual. Kasi madalas yung salitang adaptation o pag-angkop na pagkakamalang kompromiso. Ano ang pagkakaiba? Ang kompromiso, binabago mo yung core values mo para lang magustuhan ka. Ang adaptive strategy, binabago mo yung methods o pamamaraan mo para manatiling tapat sa core values mo sa isang nagbabagong mundo. Hindi siya tungkol sa pagpapahina ng paninindigan kundi sa pagpapalakas ng sustainability, yung kakayahang magpatuloy ng matagal. So parang yung isang matibay na puno, hindi siya nakatayo sa gitna ng bagyo dahil sobrang tigas niya. Nakakatayo siya dahil marunong siyang sumabay sa hangin nang hindi nabubunot yung ugat. Perpektong analogy yan. Yun ang resilience. Ang pagiging resilient ay hindi lang tungkol sa pagtitiis ng hirap. Ayon sa sources, ito ay tungkol sa pagbuo ng mga sistema at leader na lalong tumitibay sa ilalim ng pressure sa halip na bumagsak. Ang pag-angkop ay isang paraan para mapanatili ang katapatan sa gitna ng nagbabagong konteksto. So sa pagsusuri nating sa mga materyales na to, nakita natin ang isang malaking pagbabago sa pananaw. Yung mga kinatatakutan nating problema, pagtutul, pagod, pagbagsak, hindi pala sila sinyales ng kabiguan. Sila pala ay mga imbitasyon, mga pagkakataon para suriin yung pundasyon natin, palalimin ang pag-unawa, at bumuo ng mga paraan na hindi lang matapang kundi matatag din. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Ang mga pagsubok ay hindi laging nagpapakita na may mali sa misyon. Madalas, ipinapakita nila na may mas mataas na antas ng paghahanda, pagpapakumbaba at karunungan na kailangan nating abutin. Hindi sila pader na dapat iwasan, kundi hagdan na dapat akyatin. Kaya, para sa iyo na sumama sa amin sa pagsisid na ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Ano ang kasalukuyang hamon sa iyong trabaho, pamilya o personal na buhay na parang isang warning light sa iyong dashboard? At anong bitak sa iyong pundasyon, sa iyong mga paniniwala, gawi o relasyon ang ipinapakita nito na kailangan mong bigyan ng pansin at patibayin?